of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Ito po kasing ICI. Sinasampahan ho ng kaso dito kay Boying Remula dyan sa Ombudsman. Isipin ho mga ka-update, ang ating pinakautak ito pong pinakatuturo ng taong bayan, yung kilalang kilala na si Martin Romualdez. Pero hindi ho maipatawag ng ICI. Gagawin ho nilang state witness. Ang pag-iinitan ho nila, ito pong mga senador. Yan po yung pinag-iinitan nila na panigurado mga ka-update. Siyempre, ito namang si Boying Remula, magkakakampi. Magkakasabot naman ho dyan. Panigurado. Pupulbusin niya nga naman itong si Senator Villanueva at saka si Senator Estrada. Yan po yung pag-iinitan nila. Yung mga small time na hindi naman talaga dawit dyan sa Ghost Project o mga anomalya ni Marcos Jr. Isipin mo yun, yung mga tuta ni Marcos Jr., yung tuta ni Martin Romualdez, hindi ho pinapangalanan. Hindi ho siya nadadawit, nagiging safe na safe po siya Hindi talaga siya mapangalanan. Ito po yung nakakapagtaka Bakit kaya hindi mapangalanan itong si Martin Romualdez? Ano po sa tingin nyo mga ka-update? Na bakit itong si Tambaluslos hindi pa rin maipatawag o makasuhan ni Boying Remula? Isa lang po ang dahilan dyan. Sinasampal ho sila ng bilyon-bilyon netong mamang ito. Isipin mo na lang, ito pang si Saldico mga ka-update. Yung 3 air assets niya, yung jet tsaka yung mga helicopter niya, wala na ho sa Pilipinas. Yan po ba sila sabi nila, i-press nila ang mga ari-arian niya? Yung mga air assets na, yung mga jet, yung mga helicopter, wala na ho sa ating bansa, nasa ibang bansa na. Diba, pinag-iinitan ho nila yung mga hindi naman sangkot dyan sa kalokohan, kabalbal nila. Etong si Tambaluslos hindi nananagot. Diba? Kaya nakakapagtaka, mga kabdik, kung saan napupunta talaga ang mga binabayad ng taxpayer. Ayan mga kabdik, dyan ho napupunta sa tulad na lamang na itong ICI na ginawa ni Marcos Jr. para gaguhin na naman ang mga Pilipino. Nagtayo ho siya ng ICI, hindi naman nga ho kailangan yan. Diba, hindi na ho kailangan yan. Office of the President, kaya na hong asikasuhin yung mga taong nasa likod niya. Kaso nga, mga kabdi, ginagawa lang ho nila yan para may maipakita na naman ho sila sa media, sa taong bayan na may tinatrabaho sila. Kaso, yung pinakautak ng nakawan dyan sa mga pondo, hindi naman ho nila kinakasuhan. Safe na safe pa si Tambaluslos. Diba? Nagre-relax lang ho Diba? Kaya talaga hong mga ka-update, isa lang ho ang kailangan natin gawin ngayon. Magkaisa muna ho tayo, pabagsakin yung mga kurap na mga magnanakaw. Kasi mismong admin ni Marcos, mga ka-update, wala hong gagawing aksyon kung sila ang mag-iimbestiga dyan. Diba? Isa-isa ho nilang pinababagsak yung mga senador Lalong-lalo na ho yung mga alyado ni Pangulong Duterte. Yun po yung mga pinupuntirya nila. Pero yung mga magnanakaw dyan, sila Tambaluslos, sila Sandro Marcos, sila Marcos Jr., wala hong nangyayari. Pinapaikot lang po nila yung utak ng taong bayan, yung mga utak ng Pilipino. Ginagawa ho nilang mangmang. Kaya nga hindi nagpapagawa ng maraming classroom itong si BBM. Nagmamaang-maangan pang bakit 22 lang daw yung classroom. Bakit daw ganyan lang? Ayaw ho nila ng maging matalino yung mga Pilipino. Ayaw ho nilang may knowledge, may education. Gusto ho nilang below average yung mga Pilipino. Tapos sasabihin niya, aasenso yung Pilipinas. Niloloko ho ba niya ang sarili niya? Diba? Yung edukasyon na yan, malaking bagay ho yan sa mga kabataan. Lalo't pag tumanda ho sila,
ma-open ho sila, lalo na ngayon sa nangyayari. Nakita niyo naman, bilyon-bilyon yung ninanakaw, pero wala ho tayong magawa. Kasi nga ho, makapangyarihan, pati AFP, kapulisan, pinoprotektahan na ho sila. Ano hong ibig sabihin yan? Sinampal ho ng mga bilyones itong ating mga kapulisan at ang mga, ayun si Brownie. May issue ho yan, yung 15 billion pesos. Marami hong nakakaalam din sa ating mga kababayan. Diba? Ginagawa ho kasi nilang mangmang yung mga Pilipino. Ayaw ho nilang nilalabanan, lalong-lalo na yung gobyerno ni Marcos Jr. Kahit na alam naman ng mga Pilipino, pati ibang bansa mga kabdik, alam ho yung korupsyon dito sa ating bayan. Isipin mo na lang, may 3 ASEAN countries, mga kabdik, isa na yung Malaysia dyan, na tatanggalan ng taripa, 0%. Tapos etong sa atin, si Marcos Jr., hindi kasama ang Pilipinas sa tatanggalan ng Amerika ng 0 tariffs. Malaking bagay ho kasi ang taripa na yan. Lalo na nagpapasok tayo ng mga imports, goods sa kanila. Binibigyan ho tayo ng 19% tax. Kaya nakikita nyo ho, tumataas yung dolyar, oo. Sa mga OFWs, maganda ho yan. Pero ibig sabihin ho nun, pag tumataas yung dolyar sa atin, mga kapdip, yung bilihin ng Pilipinas, bilihin sa ating bayan, tumataas naman po. Kumbaga, mas lalo lang ho tayo naghihirap. Hindi ho magandang sign yung tumataas yung dolyar. Hindi ho magandang sign iyan. Kaya mga kabdita, ito pong ginagawa nilang kabalbalan dito kay na Senator Joel Villanueva at kay Senator Jinggoy, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan na hindi ho yan dawit. Kasi yung pinag-mastermind dito, mga kabdik, yung dawit na yung pangalan, si Saldico lamang, tsaka si Martin Romualdez. Yan ho dapat ang iniimbestigahan, hindi yung kung sino-sino idadawit nila, kung sino-sino yung kakasuhan nila. Unfair po yan. Alam ng taong bayan kung sino yung mga taong mga kawatan dyan. Yung mga taong dawit na yung pangalan. Alam naman ng taong bayan niya si Martin Romualdez. Magbababa ng pwesto ba yan kung hindi siya nakaramdam o hindi siya guilty? Diba? Halatado na ho sila. Nililihis lang ho nila yung issue. Dinadawit po yung mga senador. Kaya mga update, huwag na ho natin pahabain ito. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na. Kaya ho, rektahin na ho natin ito nga ang ICI sa pagpapakaso o pagpapatawag dito kina Senator Joel Villanueva at kay Senator Jinggoy Estrada. Number 4. Former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. We will be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers
under Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Plunder, as defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NEP. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Rivera would make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the NEP is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Their testimonies and affidavits named above-mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. Ito nga mga kablit, no, kahit ano hong paninira nitong admin ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez, dito kay Senator Villanueva at kay Jinggoy Estrada, lalabas at lalabas pa rin ho ang katotohanan na hindi ho sila sangkot o dawit dyan. Kasi si Martin Romualdez lang naman po yung tinutumbok na atin. Diba? Si Martin Romualdez lang naman ho yung tinutumbok na mastermind dyan. Hindi lang yan po ang ating pag-uusapan kasi pati ho si Senator Cayetano, mga kabdit, nagsalita na malabo na hong bumalik ang Pilipinas kung si Marcos Jr. pa rin ang nakaupo. Kaya makikita ho nga natin mga kabdit na napakasama ho ng ekonomiya natin. Pataas ang dolyar, pataas din ho ang bilihin sa Pilipinas. Kaya makikita natin na mahina ho siyang mamuno. Ang pagtakpan ng administrasyon. Ito, Senator Cayetano, pagtaas ng dolyar, patunay ng pagbagsak ng ekonomiya
na di kayang pagtakpan ng administrasyon. Binatikos ni Senator Peter Cayetano ang kasalukuyang administrasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng dolyar laban sa piso na aniyay patunay ng malubhang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Cayetano, hindi ito kayang pagtakpan ng mga tagapagsalita ng gobyerno na palaging sinasabing fake news ang mga batikos. Yan ang style Anticler. Basta mga masamang balita sa administrasyon, fake news yan, hindi yan totoo. O ano ngayon? Paano mo masabing fake news ang dollar to peso rate? Ang dollar to peso na ngayon is 59 point something. Dati 56 na lang eh. So at least makagaan-gaan ba ng ano. Of course, sa pagtas na ito, ang mga OFWs natin, at a glance, makita mo, matutuwa dahil mas malaki ang kita nila. Pag ano, kailang, pag gastusin nila dito sa Pilipinas, apektado pa rin sila kasi nga, pag ganitong malubang ekonomiya, tatas din ang mga presyo ng mga, magkakaroon din ng inflation. So, hindi masyadong ganap ang benefits ng mga OFWs dahil apektado pa rin. Basta tataas ang dolyar. 59 point something, nakalimutan ko na kung ano yung exact ano. Ano yan, matagal na panahon na mula ng huling umabot sa ganitong antas na halaga ng dolyar kontra peso. Sandali tignan ko lang yung exact ano, amount. Okay. $1 is to 59.19 pesos. Napakataas na po yan. Ulitin ko. Few weeks ago, ano lang, 56 something. Ito, biglang tumaas. So, yan na. Ito ang katotohanang hindi kayang itago ng administrasyon. Sabi ng senador. Dagdag pa niya, sandali ha. Ito ang katotohanang hindi kayang itago ng administrasyon. Dapat harapin ng pamahalaan ang tunay na problema sa ekonomiya at huwag puro palusot sa publiko. Ito na. Anong palusot ni Anticler? Nanawagan. Para siyang nag-speech, para siyang presidente na dapat magtulungan na tayo. Hindi poros negatibo. Tulungan na natin ang Pangulo. Kaya kung poros lang negatibo, maapektuhan ang ating ekonomiya, magtulungan tayo. Taong bayan. Nakakatawa si Anticler. Paano tutulong ang ating mga kababayan kung mismong kayo ang nagpapabagsak dito sa ating bansa? Anticler Castro, mismong mga OFWs na nga nananawagan na zero remittance, remit ngayong November dahil galit na rin ho pati ating mga OFWs sa ginagawang panggigipit netong admin ngayon. Diba? Paano o magkikipagkaisa etong ating mga kababayan kung patuloy niyong ginigipit yung mga Pilipino? Tumataas yung bilihin, pero yung sahod ba ng ating mga kababayan tumataas ba? Hindi naman. Kaya wala kayong maaasahan kung ganyan ang ginagawa nyo sa mga Pilipino. Kung gaanyan nyo tratuhin yung mga mamamayang ng ating bansa. Ano ba yung kasabihan? Tulungan mo muna yung sarili mo bago, parang ganon. Ano ba? Saan ba nagsimula ang problema? Bakit bumabagsak ang ating ekonomiya? Diba? Nang dahil sa perma-perma. Ang Pangulo, perma ng perma. Tapos hindi naman niya asin.
It's about leadership and management ito eh. Nung walang nangyayari, wala lang. Relax lang. Siging pagmayabang. Hindi niya nakikita ang mga warning signs. That's leadership. Ang good leader, nabivisualize niya kung anong mangyayari sa unahan. Itong atin ngayon, ang ating leadership, reactionary. Yan ang nakikita ko. Opinion ko lang ito. Magaling magsalita, kulang na kulang sa gawa. Ngayon, manawagan, magtulungan, yes! Bakit hindi? Handang makipagtulungan ang taong bayan, kaya lang, ipakita nyo muna ang transparency, accountability. Nasaan yung transparency ng gobyernong ito? May ICI hearing, hindi naman i-live stream. Oh. Happy kami, taong bayan, taxpayers, makipagtulungan na ginagawa niyong otso-otso ang Pilipino. Sabi niyo lang, magtiwala kayo sa amin. We will do it objectively, fairly, impartially, whatsoever. No way, Auntie Claire. I-live stream nyo ang inyong ICI hearing para maniwala ang taong bayan. Ano pa? Walang sinasanto. Walang politiko, walang alyalyado. Bakit hindi nyo ipitin si Saldico? Bakit hindi nyo i-cancel ang kanyang passport? Hindi naman kami tangi Hindi naman kami utso-utso na wala lang. Maniwala kami na seryoso kayo na panagutin ang mga sangkot. Ipakita nyo. Pag mapauwi nyo si Saldico, yan. I tell you, magsisimula magbalik ang tiwala ng taong bayan. Pag maipit nyo si Saldico, walang, simple lang. I-freeze ang kanyang mga assets. I-cancel ng kanyang mga passport. Kaya lang baka ulahin na sa Bisaya. Baka huli na ang lahat. Ngayon, tahimik na si Saldico. Wala, hindi na natin namomonitor na saan siya. Yung takot ni Congressman Toby Chanco, sabi niya, time is of the essence. Huwag na nating hintayin na makakuha siya ng passport or citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty. Money talks. May isang cabinet secretary nakakuha ng passport citizenship sa isang European country. Mga ganun ba? Tapos sabi niya, isinurrender na daw bago siya naging ano. Kung ang cabinet secretary nito nakakuha ng European citizenship, bakit si Saldico hindi niya magawa? Magawa niya yan dahil may pera. So, anong mangyari sa atin? Habang hindi patunayan ng administrasyong ito yung commitment niya na parusahan ang mga masterminds, talaga kawawa tayo. Patuloy na mawawalan ng confidence, bubulusok, pati nga ang mga ibang tao, mga negosyante, artista, atubili ng magbayad ng buwis. Ang iba naman nagbabayad, kaya lang galit. Sabi ni Dennis Trillo, ayun, Dan, nakabayad na ako ng buwis, nakawin nyo na ulit. Mga ganon. Galit na talaga. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo. Kaya nga mga kabdit, katotohanan din ho yan na ito nga si Saldico, yan tulad na lamang ho yan, wala na yung mga jet niya, yung helicopter niya sa ating bansa. Ano na po bang ibig sabihin yan? Wala na ho tuloy-tuloy na yung pagtakas niya. Kahit naman anong sabihin na padalang letter na itong gobyerno ni Marcos Jr., kahit hindi ho sisipot yan. Hindi ho mapapauwi ang si Saldico. Bilyonaryo na ho yan Kumita na ng bilyon sa kaban ng bayan. Ano pang kailangan niya gawin dito? Hindi naman niya pagdudusahan yung ginawa niya. Pero yung ginawa nila kay Alice ko mga kabdit, natatandaan niya ho ba? Nasa ibang bansa na pauwi ho agad nila. Pero ito si Saldico kung nagnakaw ng bilyon-bilyon. Wala ho silang magawa. Diba? Kaya mga kabdit, magkomento naman ho kayo sa ating comment section. Pag-usapan natin itong ginagawang kabalbalan ng admin ni Marcos Jr. ang pagpapakulong kay Senator Villanueva at kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.